I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me, Ago. Alam nyo guys, ito si Senator Lacson. Talagang yung respect niya no, kaya Cayetano Alan, sagad-sagad na mga kababayan. Matinding ang pag-usisa ni Senator Lacson tungkol po dito sa napabalitang flood control na ni Cayetano diyan sa sa kanyang lugar lalo na ito guys sa Taguig lalo na po ito itong yung sa Laguna Lake. Oh my gosh. Alam mo kung bakit ito, basahin po natin. Hindi lang po yan, pati yung kapatid niya si Peya, matindi guys Sabi dito mga kababayan ng BNC, today is August 22, 2026. Senator Pampilo Lacson on Friday called for the accountability over what he called years of illegal reclamation activities along the Taguig side of Laguna Lake, alleging the project were disguised as a flood control works while the government's regulators were intimidated into silence. OMGs. Ano nangyari? Ay, inay ko po. Talaga naman, biro nyo yan. Lacson accuses Cayetanos of disguising Laguna Lake reclamation as a flood controls project. Ang laking pera ito, sabi ng Bilyonaryo Channel. Tuloy, mga kababayan, Lacson accused the Cayetano political family of using its influence to push the project despite question over their legality. Agay. Sabi dito, the Cayetanos have disguised this unabated and illegal reclamation operation in Taguig side of Laguna Lake as the flood control and mitigation project for several years. Now, Lacson said in a statement, they used their power and influence to harass official of the Philippines Reclamation Authority Laguna Lake, Development Authority, and other agencies tasked to protect the lake. He added, agay. Yan ang sinasabi natin Minsan ang ibang politician ginagamit ang kanilang posisyon para lang manakot siyempre ang mga kababayan natin na mga ordinary lang na wala sa posisyon. At ito, kilala itong mga Cayetanos. Kaya, ano magagawa nila? Diba? Sino bang masusunod? At kilalang tao. Ay, diba? Sumunod na lang sila. Pero, pag meron talagang isang taong maglakas loob para sugpuin itong mga salot sa lipunan, walang kawala yan. Dahil ang batas na mismo ang tutugis. At kudos din naman kay Senator Lacson, mga kababayan dahil matapang ang Pangulo na inumpisa niya na pagsiwalat sa mga magnanakaw. Diba guys? Kaya matapang itong ibang senador tulad ni Senator Lacson. The senator added that his team has so far identified 32 allegedly anomalous flood controls project in the area with the numbers still increasing. OMGs. Ay investigador kasi ito guys Pero kudos din naman sa kanyang mga tauhan Sino man yan, di natin kilala ang kanyang mga investigador. Yung mga investigador ng Senator Lacson ay magaling. Sadyang magaling Talagang nag-viral sa social media. Boom! Nagulat siguro si Alan Cayetano guys nung isiniwalat ni Senator Lacson itong anomalies na ito ni Cayetano. Hindi kayo naloka. Sabi dito, impunity has its own limits. Maybe it's time for justice and accountability to take over. Agay, Lacson said. His remarks followed reports that the investigation into the projects began in late 2025 after authorities found that the Taguig City government allegedly failed to coordinate with the regulatory agencies and did not comply with the required procedure. Agay. Talaga naman basta pera. Basta pera talaga usapan bilyon-bilyon o milyon-milyon agay. Nakalimutan ng proyekto, ginawang ghost na.
It's also cited allegation that Senator Alan Peter Cayetano confronted Philippines Reclamation Authority agay official while the inquiry was underway. Abang. That's why Cayetano harassed the PRA official during the November 2025 budget plenary deliberation of the Office of the President. PRA being under the Office of the President, that's revealed to us by the PRA official when we met with them early this week. Kaloka. Ano ngayon ang kawala ni Cayetano? Wale. Diba? Under pala ng Office of the President ito. So, ibig sabihin, may katotohanan ito, mga kababayan. Dahil pinatotohanan ng PRA. See kung gaano kagaling mag-imbestiga din ito si Senator Lacson. Aba, Mr. Cayetano, tagilid. Hindi lang yan, mga kababayan. Ito pa. Ayan sabi po dito ng Corrupt Republic. Goes. Sabi dito guys, Yo. 4.7 billion insertion ni Pia, binuking ni Lacson. Kay Alan, 6.7 billion. Goes. Kaloka. Sabi po dito guys ng Corrupt Republic, inihag ni Senator Panfilo Lacson na umano'y may 4.7 billion in budget insertion si Senator Pia Cayetano sa 2025 General Appropriation Act habang nasa 6.7 billion naman ang naitalang insertion para kay Senator Alan Peter Cayetano. Gayunman, nilinaw ni Lacson na hindi pa nila natutukoy kung ilan sa 4.7 billion kay Pia ang aktual na naipatupad at wala pa ring lumalabas na ebidensya sangkot siya sa anomalous flood control project. Goes. Mauubos yata itong mga Duterte Black, guys. Alam nyo, ang insertion, no? Ilan sa inyo, alam nyo po ito. Hindi naman po masama. Yan naman po, guys, kung gagamitin sa tamang proyekto. Wala namang problema dun eh. Kung ang tagik, sa laki-laki ba naman ito, 6.7 billion kay Alan Cayetano, kung ito gagamitin mo sa malalaking proyekto, gaganda. Ano man klaseng proyekto. Kaso lang nga, 'di ba? Hanggang ngayon wala pang lumalabas na sapat na ebidensya kung itong mga malalaking pera na ito, na bilyon-bilyon na ito, wala pang resibo, walang mga proyekto na aktual. Ang tanong nasaan ang mga proyekto na 'yan? Kung walang proyekto, ang tanong, asaan na itong mga 6.7 billion kay Alan at yung kay Pia 4.7 billion na pera, nasaan? Saan napunta? Question mark. Kayo guys, anong kapalagayan nyo? Kayo no balang mag-isip, Mas mabigat naman ang mga aligasyon laban kay Alan kaugnay ng mga proyekto sa Taguig, kung saan sinabi ni Lacson na karamihan 6.7 billion insertion ay ipatupad at may mga proyektong umano'y itinuring na flood control, ngunit lumitaw na reclamation ayon kay Lacson agay. What? Umabot na sa 32 ang mga proyektong itinuturing niyang anomalous sa lungsod, habang sinabi umano ng Philippine Reclamation Authority na walang permit ang mga reclamation project na kanilang tinutukoy. Ay, paktay tayo dito guys, Ayan, Corrupt Republic ang source natin. Agay, nako, delikado tayo dito mga bes. Sabi po dito ng mga nagko-comment tapos ng political career ng magkapatid. Nako po. Kaya nag-iingay Kaya pala ayaw pumira ng magkapatid sa initial investigation ng flood control. Correct. Yun pala. Mayroong something kaloka, sumobra pagka taklesa ayon pupunta ng kaldero, shoot sa banga. Senator Peng is a man of courage and integrity. Continue your good job, sir. Yes, magaling na investigador ito guys, Best Infamous Award, the best actress and the best actor, di Kawatano siblings agay.
Senator Ping, tuluyan mo na ang magkapatid na yan. Ay, guys, abangan po natin ang resulta nito sa pag-iimbestiga ng ombudsman. Oh, we are under attack na naman sasabihin. Yes, ganyan naman eh. 'Di ba? Yan naman ang sinabi nila. Sabi ni Aimee, inaubos daw sila. Aba eh. Sino ba naman ang stupido? Kakasuhan ka na wala kang pagkakasangkot sa mga anomalous na ito. Of course not. 'Di ba? Bakit ka kakasuhan kung hindi ka naman sangkot? Natural. May ebidensya eh. Kaya nga eh. Iniimbestiga. Kasi nga sangkot. Anong tawag nyo dun? Alam nga naman pabor-pabor galing sa admin, hindi na imbestigahan. Ay hindi Iba si Pangulong Marcos Jr. Iba ang nakaraan. Si Pangulong Marcos Jr. kahit kasama ka sa alyansa nung last 2025, walang sinasanto ang Pangulo. Pag nagkasala ka, batas ang uusig sa iyo. Hindi ka po pwedeng paboran ng Pangulo sapagkat ang Pangulo ay tumutupad din. Sumusunod kung ano pa ang nakasaad sa batas. Pag nagkasala, magnanakaw, hindi ikulong. O, di ba? So, yun, mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Di kayo mapalagay, unti-unti na silang mauubos. Ito, hindi ko na yata nakikita ito si Alan Cayetano na nagpe-press con sa social media. Na corner kayo ni Senator Lacson. Iyon ang pagkakamali ni Alan Cayetano. Ibinira niya si Senator Lacson. Ngayon, ang kapalit, sobra-sobra. Binunyag. Ang bilyon na pundo. Ay, naloka ako guys, Marami pa ito, no? So, yun mga kababayan. Kayo pang bala magkomento. See you again on my next upload. Bye, and babush. God bless Philippines. There's more. Bye, everyone.